Sir Francis, kung i-interviewin kita about sa sugal, poker, baccarat, sabong, gusto mo face-to-face, message mo ko, punta ka rito, maganda na ba to place dati, no? Hindi kita bibigyan ng limitasyon. Sabihin mo lang kung kailan. Hi everyone! Tila magkakaroon ng sanib puwersa sa pagitan ni Norman Yanidoro at ng mga vlogger dahil handa si Norman Yanidoro na sagutin ang lahat ng tanong ng mga vlogger at mukhang nakahanap siya ng tutulong sa kanyang problema. Sa video na ito ay panoorin natin ang tila simula ng isang tandem na mala Batman and Robin. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa palipad ng isang vlogger at nagtatanong kung pwede daw bang ma-interview si Norman Yanidoro. Sir Francis, kung i-interviewin kita about sa sugal, poker, baccarat, sabong, hindi na kita tatanungin about sa mga issue mo. Wala na akong pakidoon. Sige! No problem! Oo! May mga supporting document ako dyan. Oo! Pwede. At syempre, pwede mo akong tanungin about everything with regards sa Sheraton, regards sa kung saan. Yan. Pwede mo akong tanungin dyan. Dito ay tila gusto makipag-collab ni Norman Yanidoro sa vlogger upang tulungan siya. Pwede mong basagin yung kwentong pinakakalat nila, lalo na ni Food Poison. Personal. Hindi, kung i-interview nyo ako, bahala kayo. Anything. Basta maayos lang na tanong, sasagutin ko. Kahit ano pa yan, kahit personal. Hindi kita bibigyan ng limitasyon. Sabihin mo lang kung kailan. Makikita natin na handa si Norman Yanidoro sa face-to-face interview sa vlogger at ipinakita pa niya ang lugar kung saan sila mag-uusap. Solid yan, Norm, si Nico David. Oh, sige, walang problema, Nico David. Set mo lang kung kailan. Set mo lang kung kailan. Wala kasi ako Facebook. Hindi ko alam kung paano ako makakaakyat sa'yo. Paano mo ako may interview. Kung gusto mo face-to-face, message mo ako, punta ka rito, maganda na ba to place dati, no? Oh, may sala naman tayo rito. Ayan na, pwede pag-interviewhan. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Diba? May sala naman. Tapos, meron naman tayong kwarto sa kabila. Oh, pwede ka rito. Pwede mo ako i-interviewin dito. Magdala ka na ng camera, set of camera. Oh. Kinilig naman si Norman Yanidoro dahil sa laki ng palipad ng isang vlogger. Sabi ni Adorable Kayo. Uy, Adorable Kayo. Hi, Boss Epelem. Pa-shoutout naman kay Ate Marbs. Oh, Ate Marbs, shoutout daw. Sabi ni Adorable Kayo. Adorable Kayo. Ana! Kilala na kita. Ikaw yung magaling na, na hacker. Oh, kita mo? Nagpapalipad pa rito si Adorable Kayo. Gusto ng vlogger na interviewin siya at sasagutin daw niya ang lahat ng tanong ng vlogger. Pa-interview ka na, Norms. Kritiko yan, si Indie Basher. Walang problema. Walang problema. Pa-interview ko dyan. Sino gusto mag-interview sa akin? Ikaw, Adorable Kayo. Gusto mo ko interviewin? Pwede naman. Basta gusto ko walang cut. Yung tanong, kahit anong tanong, sasagutin ko yan. Interview yan eh. Di ba? Walang cut, walang edit. Hindi natin papagandahin. Normal lang. Live ka, live ako, kwentuhan. Tanungin mo ko, lahat ng gusto mong itanong. Tungkol kanino, tungkol sa pagkatao. Lahat, pwede mo itanong sa akin. Sasagutin ko yan. Walang atrasan. Pwede ko dyan. Nagalit naman si Norman Yanidoro nang tinawag siyang busy sa pang-i-scam. Sabi niya, busy pa daw siya ka mang-scam ng OFW. Ay, siya nga, hindi naman OFW si Nico David eh. Hindi rin naman OFW si Adorable Kayo. Bakit puro OFW pinagsasay mo? Ito yung gusto kong abangan kasi panigurado gisa tong si Norman Yanidoro dito sa vlogger na ito na binabanggit niya. Sabi ni Adorable Kayo, kunin ko kay Yama yung Viber mo, Boss FLM. Yes, kunin mo kay Yama. I-view mo kay Yama tong video na to. Pwede mong kunin yung Viber ko at saka yung WhatsApp ko kay Yama. Okay? Yes. Tapos message mo. Kung may live ka na, message mo, padala mo sa akin yung link, aakyat ako sa live mo. Yes. Abisuhan mo lang ako, Adorable Kayo.
Dito ay tila sinasabi ni Norman Inidoro na handa siyang makipagtulungan sa vlogger upang batikusin ang scammer. Hindi ba siya din yun? Regarding dun sa may napanood kasi ko na may kalabang ka. Oo. May kalabang ka. Yun, totoo yun. Yung kalaban mo. Ay, nako, totoo, scammer yun. marami ako ebidensya dyan. Ako na lang ang witness. Oo. Yung kalaban mo dati, yung napanood ko. Totoo yun, adorable kayo. Yung dalawang yun. Actually, marami sila. Ayun talaga, scammer. Lahat ng ginawa nila, sa akin pa binato. Ayun. Diba? Mas mahirap yun. Nagkaroon naman ng announcement si Norman Inidoro ng pagbabalik niya sa kanyang humanitarian. Babalik na ho tayo ulit sa pagtulong. At pagka magkaka-extra na ho tayo, itutuloy ho natin yung ating pagtulong. In fact, may nakaredy po ako humanitarian ngayon. Sa parting south naman. At sa Marinduque ho, abangan nyo yung mga taga Marinduque. Taga Marinduque ha. Hintayin nyo lang ho yung advice ni Kasing kulay ko, ni Congressman Salvacion. Tila nagka-amnesia si Norman Inidoro dahil mukhang wala siyang maalala. Mula ngayon, mula bukas, mula na ulitin ko, huwag nyo nang idrag yung mga pangalan dyan. Hindi ko mga kilalang tao yan. Okay? Alright. Focus tayo. Focus tayo kay Cado Bear. Sabi ni Cado Bear, nagpalipad siya. Sa huling video ay ano ang nangyari sa trilyonaryo dahil para sa palipad ay sinulatan niya ang kanyang pagbumukha. Penalty! New! Dito sa kabila, York. New York. Diba? Ayan ha. New York. Puta. FLM yan. Puta, nagkakaganyan. Para sa inyo, masiyahan lang kayo. Di ba? First time ko bumalik. Sa buong buhay ko po, hindi ko ginawa yan ha, na mapinturahan yung aking pagmumuka. Kahit pangit yan, Ate Geraldine! minamahal yan ng mamamayang Pilipino. Pero para sa inyo, para sa kasiyahan lang. Richard, New York. Lagay na natin yung care. ER. Ayala, Nino! Kompleto! Ayan. New Yorker. Di ba? God bless you. Maraming salamat po. Bye-bye. Paalam po. At yan po, ang tila nilulutong sanib-puwersa ng mga vlogger na inaakala ni Norman Inidoro na tutulong upang maging mabango ang kanyang pangalan. Sa totoo lang po, ay sobrang sikat ng pangalan ni Norman Inidoro at marami ang naghahangad ng collaboration sa kanya sa pag-asang mahatak sila ng kasikatan ni Norman Inidoro. Pero ang masama lang kasi dito ay ang pinaka-goal ni Norman Inidoro ay yung mga humanitarian. Ang mga palipad ng mga OFW ay para sana sa mga naghihikahos na Pilipino. Pero hindi alam ng mga OFW na 10% lang ang itinutulong ni Norman Inidoro. Yung 90% ay rekta na sa kanyang bulsa. Kaya napansin nyo na hindi nawawala ang sigla ni Norman Inidoro ay dahil ito sa palipad ng mga OFW. Umaasa siya na babalik ang mga OFW na nagpapalipad sa kanya ng daang-daang dolyar. Sa mga OFW, mahirap po ang buhay sa Pilipinas ngayon. Huwag nyo naman sayangin ang inyong pinaghirapan sa isang taong ibubulsa ang inyong pera. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.